Praise God. Salamat sa buhi nga Dios. Once again, may hapon ka na tong tanan. Nalipay ko tungod kay ang mga batanon sa muhon, anam-anam na nga gigamit sa Dios. Amen. Although, so good pa, pero ako nagtuo, ang Dios, iya ta i-prepared sa dagko nga mga buluhaton. Amen. So right now, praise God, ari ta karon sa last Sunday sa bulan sa May, kadayon sunod semana is June na, but praise God, continue ang Dios nga nag-preserve sa kabuhi naton. Kag salamat labi na sa atong mga utod nga gi-allow sa Dios nga ang iyang favor ihatag sa ila labi na sa atong mga igsoon nga nakapasar sa word. Amen. Dalaygo ng ngalan ni Kristo Jesus. And this time, lantaw na ton ang Matthew chapter 11, verse 28, pakadto sa verse 30. This verse, shadow kini ka-common nga verse para sa aton. Halos familiar na sa aton tungod kay kanunay naton kini mabasa, madunggan, ug labaw sa tanan, aton kini mabatian sa mga FM stations, sa mga alawiton nga aton pirmi madunggan. But right now, aton pukusan ang verse 29. Tungod ang Matthew chapter 11 sa verse 28, 29 kag verse 30 gidivide kini sa duha ka truths. Amen. Ang verse 28 nagrefer kini sa mga unbelievers. Amen. Ang verse 28 nagrefers kini sa mga unbelievers. While ang verse 29 pakadto sa verse 30 nagrefer kini sa mga Kristohanon. It is exclusively, it refers to the believers. Magatindog tatanan kadayon aton basahon ang Matthew chapter 11 sugdon lang naton sa verse 28 down sa verse 30. Ingon pa diri niya sa New King James nga versions kung lantaw naton, siya do katahom kini nga verse, although familiar kini, pero tandaan naton ang iya kamatuoran o ang iyang significant kinahanglan masayra naton. Ingon pa diri sa verse 28, "Come to me, all you labor and heavy laden, and I will give you rest." Verse 29, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls." Amen. Then sa verse 30, silang padre, "For my yoke is easy and my burden is light." Mag-aampo kita. Diyos nga labing amanan, right now, covered us to your precious blood. Once again, Ginoo, wala kami sang igo nga kaalam. Ikaw ang tag-iya sa tanan. And Lord, we ask the anointing of wisdom, the anointing of understanding, even, O Lord, the anointing of knowledge. Ibubo sa amon tungod kay, Lord, ang amon kabuhi, walay pulos kung wala ang imong mga pagtudlo. Right now, ang imong hamiling nga dugo, magatabon sa amon, kag magahatag sa amon, bisan pa man, hallelujah, sang panabot nga nagahalin kanimo. Sa ngalan ni Kristo Jesus, kita tanan magaingon, amen, kag amen. Magaling ko tatanan, although si Kristo Jesus, may duwa ka res nga gisgutan niya diri, ang verse 28 kag ang verse 29. But you know, this praises nga race, it is not the same nga gitawag promisa nga gisulti sa Dios. It is because ang verse 28, it is talking about a race of redemption. Amen? Kaya nga, ang verse 28, nag-refer kini sa mga unbelievers. So, ang verse 28, it is talking about the race of the redemption. Kay kini nga statement kung lang taon na ton, ang gistate ni Kristo Jesus sa verse 28, "Kari kamo kanako, tanan kamo nga gibug-atan o gikapuyan." Amen ba?
So, tandaan na ton, baliko na ko na nga akong gihambal, this place is a wearisome place. Amen. Kung imo ni interviewon ang mga maestra, ang ila itubag sa imo, gikapoy na sila. Oh. Kung imo pod ni interview ning mga asawa mo ingon gikapoy na ko. Kung ang mga bana pod imo pangutanon, ingon po ng mga bana, oy, gikapoy na ko buhi sa inyo. Yan na. Di ba? Mga anak po, kung imo interview, ingon sa gikapoy na ko sa sugo. Yan na. Di ba? Because this place is very wearisome place. Amen? Ang pangutana, kinsa na malanga tao karon nang wala gikapoy. Di ba? Kung mukadto ka sa nagtrabaho sa poultry, nagtrabaho sa piggery, nagtrabaho sa construction, ang ila tubag gikapoy na sila. Kung mukadto po ka sa mga nagtrabaho sa opisina, aircon na ganina, ang ila po tubag gikapoy na sila. Di ba? Ako nagtuo, sino naman lang ang way gikapoy? Di ba? So, because this place is very wearisome place. Pero ang aton tutukan ang verse 29. It is because this verse 28, it is talking about the risk of the redemption. Kaya nga man, ang kapahulayan ara sa kaluwasan. Amen ba? Kaya nga, during the time, nga nasulti ni Kristo Jesus tungod, he knows the previous history sa kabuhi sa mga Israelites. Kung lang taon na to ng ila kabuhi, ilabi na dito sila sa Ehipto, almost 430 years nga giulipon sila sa Ehipto. 7 days a week, gipatrabaho sila, huway pahuway, halin buntag, hantod gabi. Amo na nga sa diha nga giluwas na sila sa Dios, ang number 1 nga gihatag sila sa Dios, ang rest. Amen? So this verse 28, Jesus Christ refer as the race of the redemption. Amen ba? And then ako nagto, ang race of redemptions, it will following sa imo mismo physical rest. Kaya nga naman, kita mismo nga mga tao, tandaan na to na, murag apektado po ta sa aton gitawag sistema sa pagkinabuhi. Why? Tungod ang pagtrabaho baya, kung basahon naton sa Biblia, it is what is sign of curse. Amen? Although blessing siya, but actually, if you read in the Bible, ining trabaho nga way na pahuway from Monday to Sunday, it is a symbol of curse. Ingon pa sa Dios kang idam, magpatulo ka sa imong singhot, mamatay ka, o mubalik ka sa abog, diin kagikan. So meaning, wala tagi-design sa Dios nga ang usa ka semana, hotdo na ton, because that is what is symbol of curse. Amo ganina nga adlaw sa pagsimba, gihatag ni sa Dios kay nga this is what is sign of rest of redemption. Amo ning ebidensya sa mga tao nga nadawat na nila ang kapahulayan sa kaluwasan. Amen. Ingay mo katapad, nadawat na nimo ang kapahulayan sa kaluwasan. Amen. But right now, ang aton focus ang verse 29. Kay baliko naton, kung aton sugdon ang verse 28, yes, of course, mawali na to ni mga 3 months. Tungod sa kataas sa iyang gitawag exposition within this verse. So lang taon na to ang verse 29. Ang verse 29, siling pa ni Kristo Jesus, tik mayok upon you, amen? Because this verse 29, it is talking about a race of victory. Amen. Number 1, which is verse 28, it refers to the race of redemption. While ang verse 29, it refers to the race of victory. Why? Kaya nga man, damo sa mga Kristohanon, although Kristohanon siya, but they are walking into a cycle of death. Amen? Ang iya kabuhi, although Kristohanon na siya, pero nagatuyok-tuyok siya sa iya kabuhi as a cycle of death. No, ang aton kabuhi, gidesign ta sa Dios nga ang journey naton from glory to glory. Amen ba? And that is what the journey of Christianity.
So ang verse 29, it is refer about a race of victory. Kag ining term nga race of victory, gitawag kini the inward race of the soul. Amen. This is talking about the inward race of the soul. Kay ang tuod nga kadaugan o ang tuod nga kalampusan sa kabuhi inang may kalinaw ka. Amen. Inay mo katapad, malinawon ka ba? That is race of victory. Ang tao, bisan way pa siya dagang kwarta, amen, although way sa yuta, way sa dagko nga kabtangan, pero kung maayo ang iyang katulugon panahon sa kagabion, that is a blessing. That is referred to the inward race, amen, and called as a race of victory. Amen ba? Yes, bisan dagan kag kayutaan, dagan kag sakyanan, pero ang problema, kung panahon na sa gabi, dili ka katulog. Amo nang pinakadako na nga question mark sa kabuhi nimo. Amen ba? Ang katulugon, it is what the highest blessings nga gidesign sa aton sa Ginoo. Kay nga man, ingon pa sa Psalm sa 127 sa verse 2, ang pahulay uban sa Dios magsangkap sa mga panginahanglan sa iyang kaanakan. Amen ba? When Adam, dito sa garden sa Eden, sa wala pa nakasala sa Adam, during the time nga ang tao ara pa sa dispensations of innocence, as dispensations of purity, wala pa siya nakasala. Ang Biblia nagambal, yes, may longing si Adam nga wala niya nasulti sa Dios, but God knows his longing. Ang longing niya, yes, naglambot kini sa panahon nga gidahal siya sang Dios, ang tanan nga mga kahayupan kagibutangan niya og ngalan. Si Adam nahibulong siya kay ang tanan nga mga sapat nga gihatagan niya og ngalan puros tanan may babayi. Pero sa iyang kaugalingon, way siya kakita nga may kapareha niya. Yes, he has a longing, pero way siya nagsulti sa Dios. Ang Biblia nagambal, natulog siya. Uban sa presensya sa Dios at the time sa dispensations of innocence. Amen. Sa natulog niya siya, pagmata niya, gisangkap sa Dios ang iyang panginahanglan. Amen. And that is what a race of victory. Kag amo ng mga butang karon nga nadula sa aton nga mga Kristohanon. Madamong sa aton nga mga Kristohanon, pero still right now ang aton pamilya walay husay. Amen ba? Ara ang kagubot, ara ang kasamok. Amen ba? There is no such thing as order sa aton panimalay. Shadow ka gubot, shadow ka problemado, shadow ka kapoy. Kagdayon labaw sa tanan, hindi na blessing ang pagpuyo naton sa balay. Yes, of course, sometimes makaingon ka, kanus apa ko makaiskapo sa sini nga balay. Yes, although Kristohanon ta, although sa kabuhi naton may Dios ta nga gialagaran, but sometimes why nato natagamtaman ang race of victory. Amen ba? Kagamo kining state sa verse 29. Take my yoke upon you, amen, and learn from me. So our topic this afternoon was talking about the school of Christ. Amen. Kita tanan mo ingon, school of Christ. Amen. Siling pa ni Christ, and learn from me. Amen. Where such our learning came from as being believers. Amen ba? Where such our learning came from as being believers. Amo ganina nga ang reason nga ang mga churches karon why nagkasinanto. There is no such thing as unified, a unity, a one purpose, one spirit. Why? Kaya nga hindi tanan simbahan diha nag-eskwela sa eskwelahan ni Kristo Jesus. Amen. Amo nang problema. Dili tanan simbahan na mati sa gitudlo ni Kristo Jesus. So we are talking about the school of Christ. Amen. Si George Mueller, during the time sa mga 1800s, nagpatindog siya og orphanage, kadayon
may gibuhi siya nga mga kapuyahan nga mga 3,000 ka mga bata. Iya gipasuso kag iya gipakaon. Without isupport, ang iya lang kapital mao ang pagluhod sa Dios inubanan sa iyang pagtuo. Usa ka beses sa nanghilak na ang mga puya tungod kay wala nay gatas nga ipadidi sa mga bata. Nagluhod si George Mueller. Lord, sama nga nakadungog ka sa hilak sa anak ni Hagar didto sa kamingawan, ako nagtuo nakadungog sad ka sa hilak ni ining mga bata. Taod-taod minanuktok sa pirtahan, giablihan, kadayon ang nanuktok delivery sa gatas. Ingon dayon ang driver na abiriya kami, ang amon mga gatas na adiri, amo na lang ihatag sa inyo. Why? Because ang aton kapital, amo lang yun ang pagluhod sa Diyos. Amen ba? Kadayon nangin well-known na ang orphanage ni George Mueller. Kadayon may mga tao na naka-interest sa iya, gi-interview siya. Kadayon ang number 1 nga gipangutana sa iya, diin ka nga Bible school nag-graduate. Ang tubag niya, siling pa niya, I'm graduated with the University of Tears and School of Suffering. I graduated from the School of Christ. Amen ba? Amo ning kulang sa aton. Right now, I want you to emphasize the School of Christ. Si Blas, kay dito man isa sa una sa balay, may tip kami sa una nga School of Rock. Amo gito pirmi ang iyang balik-balikon while nga nagapractice siya sa drum set. Amo nang mga drum namon sa una, iya nagibutangan og School of Rock kay nga grabe ang motivations niya sadto nga gitawag salida. Pero ang aton motivations karon is the School of Christ. Amen ba? Brothers and sisters, tandaan naton, we have a different upbringing sa aton family upbringing. Mubito na nga balikon ako tungod kay different ang family upbringing naton. Panahon kung magminyuay na ang babae kag lalaki, may ara gyud transition period nga mahitabo. And dugay na magikog pangasal, mga 10 to 15 years ang ila transition period. Sahay, ang imong mabana siya do kahilumon, tungod kay ang temperamento niya is phlegmatic. May arag yung transition nga mahitabo, labi na kung ang maasawa niya, murag may pagkamaritis. Amen. So, una sa tanan, amo ng adjustment period nila. Kuha ninyo? Mo-adjust ang bana nga hilumon, mo-adjust pod ang asawa nga tabian, kay paminaw niya, daway siya upod sa iyang balay. Paminaw niya, daw siya lang nga usa. Amo ning adjustment nila. So, we have a different family upbringing. Sometimes, ang upbringing naton nagdako ta nga sa aton pamilya, nga ang pamilya naton, ang aton ginagastuhan, kaon, sige, palit kaon. Karon, ang nabanan nimo may pagkatihik. Di ba? Siling ka, love, pagpalit ko og manok, ang gida tabagat. Ang reject pa. Di ba? May mga banasad nga dili siya kontento inig pangaon tungod kay upbringing nila sila family ang sahay tulo ka putahe. May mga asawa nga ang upbringing nila kontento na sila sa usa ka putahe. Amo na nga pagminyo nila may struggle gyud. May transition gyud. Kuha ninyo. So we have a different family upbringing, and then at the same time we have a different educational background. Amen. Hindi ta pariyatanan libil sa pangutok. May ari diring iban pangutok nga daw si Albert Einstein. Di ba? Si Albert Einstein, yes of course, ang starting point siya kabuhi, dili tungod kay nagsugod siya as being genius. Kaya nga man,
ang maestra niya failed siya. Usa ka beses siya nag-eskwela siya, gidulong siya sa iyang maestra sa iyang iloy. Siling ang iyang maestra, ang imo anak akon iuli sa inyo, di gyud maagwantang pagkabugo. Nga na. Di maagwantang pagkabugo. But you know, who knows? It changed sa history. Paagi sa iya, na-change ang dagan sa history. Na-change ang mindset, labi na sa gitawag sa pwersa militar sa mga naso. Inga na. Tungod sa sining usa ka bata nga grabe kabugo. So, we have a different educational background. Amen? May mga ari sa aton nga bright siya, duna na niya. May mga ari po sa aton nga less ang iya nga gitawag intelligent quotients. Amen? May mga ari po sa aton nga wala na gyud quotients. Ingana, mga masiling naton absent of initiative. Ingana. Amo na nga aton kabuhi, di ba? Amo na nga usahay pod, may mga asawa nga grabe ka brilliant ang mind niya, ang mga naparis niya may pagkadalness, gipari sila nga duha, amo na nga usahay, hindi gid malikayan nga ang asawa makatermino pagkabugo nimo nga bana. Di ba? So there is what a transition period. Amen ba? We have a different idea, different opinion, different belief. Nga na, sa kabuhi na ton. Kay nga may arata, lain-lain nga gituan o gipatihan sa kabuhi na ton. And mostly, we have a different principles. Amen ba? Pero, sa nakristohanon ka na, amen, masugot ka kag sa dili, you are now belong at the school of Christ. Ano man katahom sa imong ideolohiya, ano man katahom sa imong idea, ano man kalig-on sa imong prinsipyo sa kabuhi, kung Kristohanon ka na, right now, you must follow the teaching of Jesus Christ. Amen ba? You must follow only one biblical principles, which is the biblical principles nga halin sa tudlo ni Kristo Jesus. Aton gina ipalikay. Kita may mga prinsipyo ta sa kabuhi kag ina nga prinsipyo amo nang hinungdan usahay nga nangin garboso ta. Nangin boastful ta because of that principles. Because of that idea, because of that opinion, amo na nga nangin boastful ang aton kabuhi. Pero sa time nga ara ka na kang Kristo Jesus, initanan nga mga butang manginwalay kapuslanan. And right now, as being believers, usa na lang ang imong sundon ang biblical nga principles nga gitudlo ni Christ sa iyang school. As the school of Christ. Amen ba? Ang Biblia naghambal nga si Kristo Jesus, siling pa niya, take my yoke upon you and learn from me. Why? Kalabanan magud karon sa mga Kristohanon, labi na sa mga church leaders, even to the churches. Ang iya magud kasagaran karon ginasunod, ang mga gimmick kag metodo nga ginahimo pod sang iban. Una, may mga napanilagan ko kag may mga simbahan ko nga nawalian, mao ni. Panahon sa praise and worship, patyon ang suga kag ang pasigahon ang disco light. May mga church nga ingana, kuha ninyo. The question that is came from the school of Christ. Amen? Gikan ba na sa mga pagtudlo ni Kristo Jesus? It is not. Amo na nga ang importante, ang aton gibarugan, ang aton gitudlo, it is came from the school of Christ. Kaya nga, hindi nimo makita sa Biblia nga ina nga mga butang nakapattern na sa gitudlo ni Kristo Jesus. It is not. Amen? May mga church pod nga akon nasudlan kag nawalian, ang ilang nga gitawag mindset kag ang ilang pagtudlo nga kinanglan ang mga musician, ang ilang gitawag nga arios tag 5, sa pikas dunggan 5, ang mga ilong nila may arios, agud sa pag-gain sa mga unbelievers pod nga mga musician.
That is came from the school of Christ, not. Daghan mga metodo karon, mga gimmick ang simbahan nga way na naghalin sa Dios. So let us be careful, brothers and sisters. Bisan nano man kanindot sa advertisement, bisan nano man kanindot nga imong pamation o si saagyod kung kini ba gikan sa pagtudlo ni Kristo Jesus. Amen ba? Ang pulong sa Dios, labi na sa verse 29, Christ said, "And learn from me." Amen? Amo ning punto diri ni Kristo Jesus. Kadayon, ang learning ni Kristo Jesus, may mga instrumento siya nga ginagamit. Parehas kung mag-eskwela ta, di ba? Yes, of course, kung mag-eskwela ka, you need ballpen, notebook, papel, inga na amo nang pag-eskwela. Lahi karon ang pag-eskwela, lahi pod kaniadto kanamo. Kaysa amon sa unang nga panahon, ang pag-eskwela namon, ang bag daw kaiwat sa bag. Amon ang kasagaran ginabag namon mga shopping bag, o may mga saguran pag hanay nga ginabag. But kinsay kaabot saguran ang iyagi bag. Di ba? Kaiwat sa una sa bag. Inga na. Kung may notebook ka sa una, imo na ginapadayaw. Nindot ako notebook. Inga na. Di ba? O may ballpen ka nga bago do, di nimo iswat oy. Kaya namaguhan ka man. Imo ginatago-tago. Perti ka presyo sa una kung may pagkabutan ka, kung mag-eskwela ka. Inga na. Labi na kung bago ang imong sapatos. Inga na, dugok-dugukan ka na sa imong mga classmate. Inga na. Inga nang pag-eskwela sa una. Kaglahi pod ang time sa eskwela namon, kay sado ka id-id ang gitawag ang DepEd sa una during the time. Kung di ka mao magbasa, pabilin ka gyud. Inga na. Ang reading kag comprehension, mao gyud ang pinaka-importante sa tanan. Inga na. Mao to nga, ang usa sa mga silingan namon, sa nag-eskwela siya, giingnan sa maestra, spill flower. Tindog siya, W. Siling sa maestra, nga W. Flower akong ipaspill sa imo nga W. Ingon siya, abigan inakon ma'am, champion. Yan. Okay, di gibiyaw sa malikayan nga may mga classmate kay gibaya nga murag bright yun. Nga na. You know, it is the same sa School of Christ. Sa School of Christ, may ara mga gamit nga gihisgutan si Kristo Jesus. Una, ining yugo nga iyang gihisgutan. Amen. Siling pa niya, "Take my yoke upon you and learn from me." Amen ba? So ang verse 29, although do kasimple lang nga basahon, pero siya do kalawom ang iyang significant. Take my yoke upon you, ang yugo. Kita pod nga mga tagabantayan, dili na ta ignorante sa yugo. Amen ba? Ang kasagaran nga yugo nga ginabutang sa kabaw o sa baka, hinimo gikan sa tugas. Di ba? Hinimo gikan sa tugas. Amo na nga kung tiyo sa una, dagan man sila nga mga lalaki nga igsuon, pero siya lahi siya, kay panahon nga kung mudaro na sila, ang iyang daro, isangga maginiya sa bato. Aron pagkabali, pahuway na siya. Nga na. Kay sa iyang hunahuna, di ko magpabilin nga manugdaro, mo eskwela gyud ko. Ang tawa, di ka graduate siya. Amo na nga dugay pod, ang akon lolo, way na siya gipadaro, kay matagdaro niya, mabali man ang daro. Wa masay pagdaro nga di mabali, kay tuyuon magyud niya. Iya kuno latuson ang karabaw, kag idagan ang daro, ibunggo ikononis bato. Amo na nga dugay, na matikdan siya sa akon lolo, ang akon lolo, nag-ingon na lang, ay na lang pagdaro, kay mabali ang daro. Di tawhay siya. Balo ka sa mga magsuon, ang pinakamaro usahay amo nang tawhay. May mga magsuon gani nga labi na kon sugoon sa agwada kay lain ba sa aton sa una, di ba? Karon wanito na mo lang sa una maglayong-layong magyud. Maglayong-layong magyud sa una, inga na. Amo ganin is dudong way katubo, di ba do? Na, layong-layong magyud. Inga na. Amo na mga times sa una, lain kay nga amo na ang dispensasyon naton sa una, di ba?
lantawan ng mga maro nga mga magsuon. May mga time usahay nga kung may bildo tuyoon gyud pagtamak para di siya kagwada. Kaya amo na nga itong mga diskarte sa una. Nga na, di ba? Pamaruay man lang. Nga na. Hagdayon, si Kristo Jesus po, may gigamit siya nga equipment o instrumento sa iyang eskwelahan. Hindi ballpen or something parehas aton computer. Nga na. Nga moingon ang estudyante, ma, may project kami, palit ko nog pad. Nga na, gitagaan po sa iloy, pero ikabalo, imo makita duwaan di ay. Nga na. So, ang yugo ang gisgutan ni Christ. Kita kahibalo na magita. Akong kuno pabarugon si Dudong. Diri dong, kaya daw gamay na lang ang iyalawas nga daw baka. Kaya diri dong, may diri ka dong kay kaya amo ni example lang niya si Dudong amo ang baka. Example lang ha. Mangakig si Lily sini sa aton obra. Oh. Okay, amo ni si Dudong, amo ning baka. Butangan siya og yugo sa liog. Inga na. Diin man ang maguyat sa daro. Sa atubang o sa luyo? Sa likod. Okay. Sakto na dong lingkod na dong. Although, tahom ni siya nga pagtuon. Ano ang significance sa yugo? Ang yugo, number 1, amo ni siya ang vital attachment halin sa baka pakadto sa naguyat. Kuha ninyo? Amo ni ang vital attachment. Amo ni siya ang communication ninyo nga duha. Kuha ninyo? Amo ning inyo communication. Let's say for example lang. Paano mapaabante sa manugdaro ang baka? Yes. Nga amo nang inyo communication line. Amo nang vital attachment. Ang yugo ni Kristo Jesus, kung why ni ang yugo, you cannot learn. Nasabtan ninyo. That is a simple nga verse, pero syado kalawom ang iya significant. Amen. And this time, sa kabuhi naton, this is a vital connection. This is a vital attachment. May attachment ka na sa Dios kay nga man ang iya kamot gauyat na sa imo nga gitawag ang sawala kag sa tuo niya something may ginauyatan na siya. That is a vital attachment. Amo ni ang kabuhi na to. The second significant. Kung ang usa ka gitawag baka nga gihigot sa gitawag sa lubi o sa palandungan o pasilungan, lahi ang iya nga himuon. Pero kung butangan na gani isa sa yugo, ano na ang ara sa iya instinct? Lain na ang iyang lihok. Amen? Meaning, ang pagbutang sa yugo, this time, it is a calling of preparation. Nga man, ini nga panahon, iya nagisabot na kung mayugo na siya, ready na siya nga itrabaho. Ready na siya nga gamiton pod i-right purposes. So nagpasabot, ining plastada naton sa mohon, amat-amat nga giplastar naton ang yugo sa kabuhi naton. This is a calling of preparation. Ang mga tao nga mayugo sa Dios, amo ng mga tao nga gigamit na sa Ginoo. Amen? Yes, like sa iyang people karon nga nagbarog. That is
a calling of preparations right now, gamiton ka because you have a yoke of Christ. Mayugo ka na sa Diyos. Amen. Ingay mo katapad, mayugo ka na sa Diyos. Right now, you must be prepared. You must be prepared kay nga man gamiton ka na sa Dios. Sino man diri nga tag-iya nga gibutangan na niya yugo ang iyang karabaw pero gikumpayan pa niya. Di sino diri may karabaw kag baka sa inyo? Nang Lorena may ari ni. Di ba? Sino diri sa inyo nga sa gibutangan na nimo yugo ang imong baka gikumpayan nimo? No. Lain na. Basta mayugo na gani siya, ara na siya sa field. Amen? Ara na siya sa gitawag sa place nga diin, imo na siya gamiton. That is a calling of preparation. Lahi na ang iya nga gitawag lihukon. Kagamuning life na ton. Nga, right now, mayugo ka na ni Christ. Pakpaka na to ng Ginoo. Kay sa Bible, may tulo ka klase sa yugo. Ang yugo sang kaaway. Like sa nadakpa na si Haring Amazias ba to? Gibutangan siya yugo sa kaaway, kagipalakat siya. Lain ang yugo sang kaaway because it brings us a bondage and slavery. Wala ang yugo ni Kristo Jesus, maghatag ka na tong kalipay. Lantaw bala, daway nga gagamiton ka sa Dios, daway ka nga malipay. Although dili ka kamao, way ka kaisog, pero sa panahon nga kung gamiton ka na sa Dios, may pinasay ka nga enjoyment nga mabatyagan. Because that is the yoke of Christ. Amen? Lantaw bala kung makashare ka sa Word of God sa imong silingan, sa imong classmate, sa imong kaila, kung makahisgot ka parte sa pulong sa Dios, may enjoyment ka nga mabatyagan because that is the yoke of Christ. The yoke of Christ, it brings freedom and enjoyment. Lahi ang yugo sa gitawag trabaho. Ang yugo sa trabaho, yes, pantuson ka, kapuyon ka, budlayon ka. Ang resulta sini is discouragement and depression. Pero ang yugo ni Kristo Jesus, it brings enjoyment and happiness. Lantawa kung uyatan ka sa yugo sa trabaho. Amen. Matag-uli ni mo, pirmi ka lang gayungod. Kay gikapoy ka pirmi. Pero ang yugo ni Christ, malipayon ka. Pakpakan natin ang ganit. So this is what your vital attachment. Amen ba? And the last one, sa sini nga gitawag, verse ang significant niya. Who is the controller? This time, who is the driver? Amen. Kung butangan ka na sa yugo, who is the controller? Ang nag-uyat sa yugo. Ang nag-uyat sa daro. Anong punto diri? If you want to learn Jesus Christ, Jesus first, He wants to be a driver of your life. Amen. He wants to be a driver of your life. Sino man ang driver? Ang baka o ang naggunit sa daro? And that is Christ. Amen. Jesus wants to be a driver in our life. Amo na nga usahay, ang kabuhi naton, hindi naton madawat ang risk of victory. It is because hindi si Jesus ang driver sa kabuhi naton. Amo ning pinaka-importante sa sining nga truth. Jesus wants to drive our life. Amen? Kag amo ning punto diri sa gitun-an naton. Nga nag-ingon si Christ, take my yoke upon you and learn from me. If you want to learn Jesus Christ, then you must use the instrument of Jesus Christ.
And this time, brothers and sisters, ang phrases nga gigamit ni Kristo Jesus sa grammatical nga structure sa verse 29, ang gigamit niya, thick. It is what an emblem of choice. Sa gihapon, ari sa aton ang desisyon. Amen. Let's say, for example, moingon ko, kuhaan ning tanom, kining flower base nga ari diri. Amen. Kuhaan ni ang flower base. The decision is yours. Anong buhaton nimo kinanglan may conscious participations ka, mutindo ka kag ikaw gid mismo mo kuha sini. Amo ni ang offer ni Christ as the word thick. Amen. While ang verse 28, ang gigamit nga phrases ni Christ is give. Amen. It is talking about a free give as a race of redemption. While ang verse 29 sa grammatical nga structures, ang gigamit ni Christ is the word thick. Right now, as being believers, God needs our conscious participations. Amen. Mangin walay kapuslanan kung kita mismo hindi ta. Amen ba? Kag amo ni ang tumong kag tuyo sang Dios sa kabuhi nato. Gusto sa Dios nga mangin driver siya sa kabuhi nato. Gusto sa Dios nga mangin driver siya sa aton panimalay. Gusto sa Dios nga mangin driver siya sa aton gitawag mga anak. Gusto siya nga mangin driver sa aton asawa kag sa aton bana. Gusto sang Dios nga mangin driver siya sa aton palangabuhian. Because Christ wants to drive sa aton kabuhi. Amo ni ang punto ni Christ sa verse 29. Amen. Amo na nga mga kaigsunan, yes, malisod, pero ang himuon naton, Lord, right now, bahala ka sa akong kabuhi. Isurrender ko sa imo ang tanan. I-take over, Ginoo, ang akong kabuhi. Right now, ikaw ang mag-drive sa akong kabuhi. Right now, Ginoo, gisurrender ko ang tanan sa imo. Right now, Lord, you are now a driver. Amo ning gipangita sa aton sa Ginoo as totally surrender to the Lord. Pero mintras nga way pa nimo gihatag ang tanan sa Dios, still you are the driver of your life. Kung may mga struggle kag striving ka pa sa imong kabuhi, that is the evidence nga karon ikaw gyapon ang driver sa imong kabuhi. Amen. Pero kung ang tanan imo na ihatag sa Dios kag moingon ka sa Ginoo, Ginoo, ikaw nang bahala. Ikaw nang mag-uyat sa sini nga kabuhi. Ang tanan gintrigar nimo sa Dios kag ang Dios amo gipa-drive nimo sa kabuhi nimo. Amen. Amo gani na nga way na nagkasinanto ang aton hunahuna, ang aton desisyon, ang aton trabaho because we want to drive something. Gusto naton i-control ang tanan butang. No, as being a human being, we are subject to fallen. Hindi naton makontrol ang tanan butang. Because we are not a driver. Si Kristo Jesus lang ang makahimo sini kay nga siya ang tinuod nga driver sa tanan. Magatindog ta diha sa presensya sa Ginoo. Amen. May usa ka illustration baliko na kon. May usa ka istorya nga while si Kristo Jesus naglakaw sa usa ka gitawag agianan. May usa ka gitawag sakyanan nga may nagpara sa iya. Una, usa ka Islam. Siling ang Islam, isa, sakay na kay ihatod ka nako. Si Jesus, according pa sa tong illustration, miyuhom kag nagbalibad. Ang ikaduha nga nag-agi, which is ang founder sa Buddhist nga mao si Gautama, ingon siya, Ginoo, sakay na, kay ihatod ka na. May balibad si Kristo Jesus. Hangtod sa katapusan sa daghana nga may nangagi nga mga sakyanan, may usa ka Kristohanon nga ang iyang gisakyan usa ka simple nga owner nga jeep. Gihunungan niya ang Ginoo kag miingon siya, Ginoo, sakay og ikaw ang mag-drive. Diha pa misakay ang Ginoo. Amen. Amo ning gipangita sa aton sa Ginoo
Ang Dios ang aton padraybon. Amen? Nga, kay balo ang Dios nga kung kita ang mag-uyat sa manubila, kadisgrasyahan ang aton madangatan. Bisan sa pangabuhi naton, kung kita ang mag-uyat sa pangabuhi, yes, it will turn chaos and discouragement and depress. Pero kung aton ipauyat sa Dios, dadon ta sa Dios sa insakto nga kaugmaon. Because He is a right driver and operator sa kabuhi naton. Amen? Amo ning gihambal ni Christ. If you want to learn me, siling pa niya, so, take my yoke, and I will drive your life. Amen? Take my yoke, and I will drive your life. I will bring you a right destiny. Nga, kasaligan ang Diyos nga atong gialagaran. Amen? Kakumpiyansahan ang Diyos nga atong gisimba. Ihatod ta niya sa maayo nga kabuhi. Kinsay gusto diri nga ang iyang kabuhi driban sa Dios, ibayaw ko ninyo kamo. Yes. Bisan ako, I really desire. Amen? Kag amo ni ang gipangayo sa aton sa Ginoo. Amen? Nga ang Dios naton, He knows everything sa aton future. Amo na nga siya ang aton padadon. Aton ipiyong aton mga mata. Lord, this time, amon o Dios gipaubos ang among kaugalingon. Amon gi intrigar sa imo ang tanan. Amon o Dios nahibaw-an sa sini nga kabuhi. Nga bisan unsaon namon Ginoo paggrinda sa kabuhi namon, ang padulungan sini Lord, kalaglagan. Ang padulungan sini, discouragement. Ang padulungan sini, O Dios, mga pagmahay, kag mga paghakroy, Ginoo. Kung kami ang magrinda sa amon kabuhi, posible, O Dios, nga dili kami maplastar sa insakto nga mga pangandoy namon. Kag may mga posibilidad, Ginoo, nga mahilayo kami sa imong plano kag kabubuton. But right now, rindahi ang amon kabuhi, Ginoo. Uyati ang amon kabuhi. Labi na sa sini, Ginoo, nga kahaponon, halin sa mga batanon, pakadto Lord sa mga hamtong, sa mga minyo, nga ari sa sini nga kahaponon, Lord, rindahi ang kabuhi namon, Ginoo. Ang imo tumong kag tuyo sa kabuhi namon, nga ikaw ang mag-drive sini, Ginoo. But Lord, ini nga kamatuoran, way namon nakita. Way namon, O Dios, natalupangdan. Kag para sa amon, Ginoo, hallelujah, kami ang mag-drive sa amon kabuhi. Kami ang magrinda sa amon panimalay. Kami ang magrinda, Lord, sa amon kaugmaon. Pero right now, amon nasayran ang kamatuoran nga ikaw ang Dios ang magrinda sinitanan. Ganito tudloy kami sa pagtugyan sa amon kabuhi. Tudloy kami, O Dios, nga ang amon, Ginoo, mga panglantaw, ang amon mga desisyon, ang amon mga plano, Ginoo, amon parindahan sa imo tungod initanan padung, Ginoo Dios, sa kadaugan kag sa kalampusan. Madamo nga salamat sa sining nga mensahe, Ginoo. Kag kami nagatuo, Lord, i-enjoy namon ang imo, Ginoo, eskwelahan because we want to learn, hallelujah, sa espirituhanon nga kamaturan. Ang imo, Ginoo, eskwelahan, muhatod kini sa kabuhi nga walay katapusan. Kaglain kini sa tanan nga mga eskwelahan sa sekular. Kay ining eskwelahan, Lord, espirituhanon ang amon makatunan. Thank you, Lord, for this message. Kaglabaw sa tanan, amon ka ginabayaw, nga amon magtutudlo, Ginoo. You are a right teachers of this afternoon, O God. Kag thank you, Lord, sa imo mga pulong. Dalaygon ikaw sa ngalan ni Jesus. Kita tanan magaingon. Amen. Kagamin.